Coffee and donut, perfect pair. Salt and pepper, perfect pair. Popcorn and movies, perfect pair. Eh, ang halo-halo tuwing tag-ulan. Pwede ba yon? Di ba pang mainit na panahon lang ang halo-halo? Pero ang matumal na halo-halo business ngayong tag-ulan, inisipan ang solusyon. Ang topping na ube at leche flan. Ginawang mga bagong produkto, kaya ang kita, paldo! Walang humpay ang ulan, pero para sa mga negosyante, walang humpay rin dapat ang sipag, rain or shine. Kaya sa kusinang ito sa Cavite, doble kayod sa paghahanda ng kanilang mga paninda. Mahulaan niyo ba ang niluluto nila ngayon? Walang duda, leche flan nga yan. Ito ang pambato nilang topping sa kanilang halo-halo. Noong nakaraang taon, nag-viral ang kanilang halo-halo dahil sa topping na isang buong leche flan. Tuwing summer, umaabot daw ng 300 to 500 na halo-halo ang naibebenta nila kada araw. Nagtitinda pa rin sila ngayon ng halo-halo kahit tag-ulan, yun nga lang, matumal. Tumumal nung nag-umpisang umulan, doon po nag-isip ako ng ibang produkto. Dating baker si Joviel sa Makati, kaya likas na sa kanya ang pagiging creative hanggang mas pinili niyang magnegosyo. Pag empleyado ka po kasi, nauubos yung oras mo sa biyahe dahil sa traffic. Tapos hindi rin siya enough, kumbaga naka-fix lang yung income mo. Unlike pag business owner ka, na sa'yo kung paano mo laruin yung kita mo. Kung masipag ka, syempre mas malaki kikitain mo. Ang sangkap ng kanyang halo-halo, pwede rin pagkakitaan ng hiwalay. Ang topping na leche flan, ibinebenta na niya per tub. Ang topping naman na ube halaya, nag-transform into ube champurado at ube cheese turon. Para sa ube champurado, simple lang ang pagluluto, pero may sikreto raw sa dulo. Pakukuluan lang ang malagkit na bigas na may food color, isunod ng brown sugar, ube-flavored condensed milk, gata ng nyog at ang ube halaya. Ang tipid-tip pa ni Joviel. Kung mapapansin niyo po, malabnaw pa siya. Pwede ko na po itong patayin yung gas. Kasi maya-maya nito, aalsa pa naman po yung malagkit. Para tipid po sa gas. Lalo na napakamahal ng gas ngayon. Pagkatapos ng 15 minuto, luto na ang ube champurado. Mga kanegosyo, inaasahan pa rin ang light to moderate rain sa malaking bahagi ng bansa. Kaya kung kayo po ay lalabas ng bahay, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote. At kapag ganito pong masama ang panahon, parang masarap kumain ng champurado. Kaya maghahanap ako ng champurado. Hanap tayo. Ayan, tagalin ko muna itong aking kapote. Kasi wala nang ulan dito sa loob. Ayan! So ano to, tinda nyo, champurado? Yes, ma'am. May cheese? May cheese, may milk powder pa po, ma'am. Masyadong marami. Opo, kumbaga parang in-level up ko po. Level up. O sige, ano bang patingin nga niyan? Ito, ma'am, ube champurado, ma'am. So, ang alam natin champurado ay kulay brown, Yes, chocolate. Opo. Chocolate usually ang nilalagay na. Pero ngayon, dahil level up na nga, ang kanyang champurado ay ube with, pwede lagyan ng cheese, May milk and powder. milk powder at saka milk evap. Yes. Ayan. Pang ilang tao ito? Mga dalawa, tatlo? 2 to 3, minsan 4 pa po kapag edit na siya. Aba, yun naman pala. Yung bigas, ma'am. Malagkit talaga. Malagkit Kaya naman po pala. talaga. Tapos ganun, mayroong Opo, layer. layer po siya, ma'am, na evap. Yung ube champurado kasi namin, ma'am, na to, galing to sa halo-halo overload namin nung summer. Okay. Kasi nga, medyo mga tuma lang halo-halo ngayon. Yes, ma'am. Kaya dapat talaga humanap tayo ng ibang paraan para Galing. kumita pa rin talaga. Parang all year round. Yes, all year round. So, ito mayroon na nilagyan mo na ng evap. Yes po. Ngayon naman, ang nilagyan niya Milk ng powder. And then, Opo. May cheese pa po, ma'am. Yan. Parang may cheese. Yes po. Magko-combine po yung alat, tamis. Di ba? Tama ka doon sabi mo, nag-aalo Balanse. yung alat. Oo. Maalat-alat. No? So, hindi mo kailang tuyo. Opo. Masarap. Saka bakit hindi siya nakakaumay? Ano ma'am, balanse. Kunti lang kasi asukal niyan, ma'am. Kumbaga, ang nagpapatamis talaga niya, yung ubi halaya. Meron din siyang ubi condensed. So, kaya malinamnam po talaga, ma'am.
Ang isa pang produkto ni Joviel, ang ube cheese turon. Gawa ito sa malagkit na kanin na iniluto sa ube at ipinare sa keso. Babalutin lang ito sa lumpia wrapper, piprituhin at pwede nang lagtakan. Opo. Ube, malagkit, turon. Siyempre, mas maano ka, malungkot ka pag tag-ulan. Marami ng mga emosyon, di ba? Kaya, di ba? Ganun talaga, ma'am. Bakit talaga nagiging emotional pagka nag-ulan? Oo, kasi ma'am, di ba, may iisip-isip mo yung mga problema mo. Ganon. Talaga ba? Oo. Naiisip mo ba? Naiisip ko, ma'am. Pero, syempre, gagawin nating ano yun, ma'am, motivation. Para mas lalong galingan. Ang dami hugot. Ay, ganun talaga, ma'am. Dahil masarap. Thank you, ma'am. Binagyo raw ng problemang pinansyal si Joviel sa unang negosyo niya. Magawa ng cakes. Kumaga, walang proper costing. Kaya yun, hindi ko siya na-manage ng maayos. Hanggang sa nagpatong-patong yung utang. Kasi akala ko wala na akong pag-asa, sir eh. Kasi nahusgahan ako ng mga tao dati. Ngayon tumila na ang ulan at unti-unti na siyang bumabangon sa kanyang negosyo. May 3 pwesto na rin siya sa kanilang lugar. Dito sa food hub na ito, suki niya ang mga estudyante. Masarap po, mainit, matamis, sakto po sa taglamig na panahon na. Unique po siya sa mga ordinary na turon. And lasang-lasa po yung ube tsaka cheese. Umulan man o umaraw, kumikita si Joviel ng 5 digits kada buwan. Unti-unti ako nakapagpundar ng mga gamit. May 3 na akong e-bike ngayon para sa operation ng negosyo, yung cabinet steamer. Kasi nag-start talaga ulit ako back to zero eh. Walang rep, wala kahit ano. Wala akong gamit. Ang meron lang ako skills ko bilang baker. At saka yung tatag ng loob ko na lumaban ulit. Ang pagninegosyo may iba't ibang panahon din na kailangang harapin. Dapat kahit anumang season ang dumating sa buhay mo, umulan, bumagyo, bumangon ka ulit, huwag na huwag kang susuko. Manatili ka lang matatag palagi at lumaban araw-araw. Tandaan na rain or shine man, kayang pumaldo sa kita basta't pursigido't palaban.